Ang 819 DXUM News and Public Affairs. Nagtigyan, ikan sa dakbayan sa Davao. 819 DXUM. Atong oras alas 12:30. Ang oras ato kaninyo sa aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, cementicone, Kremil S. Hyperbilis. Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang oras ato kaninyo sa Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Maayong hapon sa ganilda na masukin din pamina. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang to dalauna sa hapon Lunes ang sa adlaw Sabado kini si Mori Azaria, Gilbert Minyosa, Matsmikas Lawak, Engineer Julius Luzon, Ray Johnson, the station manager. Magatibay ang nitanan 0929-311-3484. Kay sunan kaniyang ambot mapils tong online classes. Ang to online classes kailangan matag Merkulis sa gabi. Therefore, karong gabi doon kita online classes o sa Sabado sa gabi. And then doon kita upcoming activities karong Domingo pohon na Visrat Hashem, Pizza Uno sa Hunyo. Mao ang opening sa Feast of Shavuot or the Day of the Matan Torah, the Day of the Giving of the Torah. And doon na kita banquet meal sa mga paghahimuon. So, kung giyawag usa-usa, mag-join uban ang inyong mga kabataan, pamilya, o mubasa kita sa Book of Ruth and Book of Bereshit. And then the following day, Pizza Dos na Lunes. Sa Pizza Dos, doon kita reading of the Asherit Hadivarim or Asherit Hadivarot. Ang pagbasa based on the Hebrew. Now, ang pagbasa pinasukat sa Hebrewanon na scripture. Okay, so everybody is requested to hear, listen to the reading of the Asherit Hadivarot based on the Hebrew. Okay, daghang salamat. And sa 12 mga kaigsunan, June 12, akong ginawhag ang usag-usa sa mga layong lugar. Just send your name para sa reservation sa tuang conference. Free lunch ni siya, free snacks, free registration, wala bayad. Only mo-send mo sa iyong pangalan para ito ang ma-anticipate kung pila ka tao ang mo-join sa conference na tungod kay up to 200 lang ang ato ang ma-accommodate na up to 200. So, daghang salamat na kaninyong gustong mo appeal. Just send your name to 0929-311-3484. Osbon ko 0929-311-3484 or sa atong messenger. I-type lang ang Gilbert ninyo sa unya makita ninyo ako ang ID sa akong account ulo na ko niya black ako ang sinina. Okay, yan nakakipa o na ako ang account. Okay, at mga kaigsoon ako adto na kita mga iskutan nga seryoso kayo daghang kaayong twist na sa Christianity nini nga teaching o kana baho ang teaching about Satan or Satanas in Hebrew or Satan. Ang presentation sa Christianity tungod sa misconception about Satanas nahimugso ang ilahang doctrine about Antichristo. Kasi Antichristo daw, mao daw ang personification ni Satanas. Daw kay si Satanas mohari
mohari daw sa kalibutan. Sulod sa 7 ka tuig, gitawag nilang 7 years tribulation, unya mohari daw si Satanas. Kung mangutana ka sa mga Jewish, kini siya nga doctrine about Antikristo. Gitawag ni siya og product of the belief on duality. Produkto siya sa ilang pagtuo sa duality forces. Nga aduna daw God of light, adunay God of darkness, adunay God of gitawag og death. Now, God of this world, 2 Corinthians 4 verse 4, quote unquote. O kini na kumbaga nahimugso ang Antikristo tungod sa belief nga si Satanas daw mohari sa kalibutan bago daw mohari ang bla 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 Messiah. Magigsunan ko kung imuhang lantawon kini di gyud nimo pakita sa Hebrew scripture nga Genesis to Malakay, which is the only scripture that is canonized and sealed by the prophets. And tungod diha na kay gisilyuhan ang Tanakh sa time nila ni Ezra and the prophets in the year 350 to 400 BCE. No more prophecy na. Dili pwede nga na ay magpasan-pasan o libro o niya mingon siya nga kini nga libro iyahan ni sa mga propeta or pinadayag ni. Nga naman tungod kay when the Tanakh was sealed, no more prophets na. Wala na yung propeta. That is part of the deal. No more prophets, and that's why bisilyuhan ang scripture of 24 books lang. And that is the 5 Torah written by Moshe, and the 8 by the prophets, Navim. Ganong 8 raman ang prophets tungod kay ang Hosea padulong sa Malakay, usa lang na siya. That is only one scroll. So, usa lang ka libro. Now, and then, ang Ketuvim or the writings is like Book of Psalms, Book of Job, Book of Ruth, Lamentation, Song of Songs. Now, kini siya, just like Book of Ezra, Nehemiah, gitawag siya Ketuvim. O kining Ketuvim, 11 ka book. So, 5 plus 8, 13 plus 11 equals 24. So, there are only 24 books. Official books. And then in 24 books, never can you find a hint about Antikristo. And then in these 24 books, you can find how the scripture describes Satanas. First and foremost, si Satanas, Satan, gitawag usab o Samael, gitawag usab siya Malak Hamavet, angel of death, o gitawag siya o Yetzer Hara, the evil inclination. As far as the Jewish teaching is concerned. And since he is a Malak Hamavet, he is a created one by Hashem. Gil alang siya, gihimo siya, sama sa ubang mga angels, but then, siya unique na angel compared sa uban. Tungod kay doon na siya rule, na diin siya lang ang gitagaan
ang sparring partner sa tao o mutem sa tao aron nga ang tao mopili tungod sa iyang free will mopili between obedience and disobedience or mutuman or dili ba mutuman muhimo or dili muhimo kini siya produkto sa iyang free choice o tungod kay ang tao doon na siya free choice mohimugso ang higher level of obedience as a result of the pressure of temptation na kini gihimo ni Satan. And when it comes to power, pag-isgot kita sa iyang gahom, it is very clear, mentioned in the book of Job, chapter 1. Masadihang adunay heavenly council na Satan nga matungod kay siya gahulat kung unsa ang decree alang sa mga tao nagikan sa heavenly council o according to the sages Job chapter 1 is the time of Rosh Hashanah. Tawag siya Jewish New Year. Nga diin sa Rosh Hashanah, mo determine ang Creator kung kinsa ang mupanaw, kinsay mupanaw na, kinsay magpabiling buhi. O sa mupanaw, unsang paagi mupanaw, whether accident, whether natural death, sickness, whether famine, whether typhoon, flood, earthquake, or uban pa, hayop, na paakon og hayop, ni Hashem protect us. It's a part of the decree, which is done annually, kada tuig. So, ang decree para sa tao, kada tuig may hinungdan na tunay silikot nga himuon ang mga Jewish community o ang mga Noahide. Unsa nang silikot? Asking for forgiveness. Pagitawag og annual tisuba, annual repentance prior to Rosh Hashanah. Prior to the New Year, because Rosh Hashanah is the year of judgment, as mentioned in the book of Psalms 81, verse 4 to 5. Blow the shofar in the new moon, for it is the day of judgment for the house of Jacob. So, kapanahonan sa judgment sa panimalay ni Jacob, or time of judgment now sa Elohim sa Israel. So, Job chapter 1, ang Job chapter 1, kini siya mao ang takna nga diin adunay gipahigayon nga judgment, and then usa niya na mao ang judgment may tungod kay Job. Og niini makita nato na si Satanas part siya now sa nakikukabildo nga heavenly council, and then siyang executor sa mga punishment o ingon man siya adunay gitawag og
permissive power. Itagaan siya gahom nga through permission. That means wala siya independent power. It is very clear because he is a created angel and he is working for Hashem. He is working for the Creator. Nagapamuhat siya para kay Hashem. Although siya ang execute sa punishment of death because he is the Malak HaMavet, and yet dili siya mao ang mo desisyon, kundili mo execute lang siya. Kung baga murag gitagaan lang siya o listahan or pabiles na mauni sila. Na dili siya ang nagdesisyon, ego lang siya mo execute. Siya ang executor. O may tungod sa kang Job, mingon siya, kung wala pa protektahi sa kamot ni Hashem si Job, pwede niya nga atakon si Job apan dili siya kahimo nganuman tungod kay the hand of Hashem was protecting Job. Therefore he said, remove your hands from him and I will attack him. Pahay mong kamot gikan kaniya kay atakihon ako siya. So makita nato na wala siya independent power. So sukwahi sa mga teaching sa Christianity. Kay ang sa Christianity, gitawag pa siya og God of this world. That means siya daw ang God of darkness. Unya, inimi daw siya sa Creator. Kaaway siya sa Creator. Satanas is a created angel and he is working for his Creator. Nag-work siya para sa Creator. Ang iyahang trabaho, kini siya in obedience to the assignment that the Creator has destined for him. So, dili siya independent na siya magbuot. Wala siya iyahang kaugalingon na puwersa na himuon niya kutob siyang gusto. He's always working according to the permission of the Creator. Kung unsa ang i-permit sa Creator, mao yang himuon. Mao daghang mga confusion, mga atheist, moingon sa Christianity. Gamahanan man ka ng inyo ang Ginoo nganong wala man niya na pulbusan na satanas mo kay hinungdan na ning mga kagubot, kining kagutom, kining kamatay, kining kapobre, kining mga sakit, mga balatian, mga kaigsunan. Ang mga sakit o mga balatian, gitawag na siya o purification for the soul as far as the Jewish teaching is concerned. That is a part of the purification of the soul while ang tao buhi pa. That is part of the Gehinom process na samtang buhi pang tao. Ug ang katuyuan na bisan gani before mo panaw ang tao, nganong naa may pain, nganong naa may sickness. Aron, according to the sages, aron nga ang tao matagan og chance sa pagtisyo ba, sa paghinulsol. Mo-acknowledge siya nga si Hashem lang ang tinuod nga Creator o galaylay, which is very, very basic thing for all humanity to do. That is to accept walay laing Elohim. Dili na ka mo resist, dili na nimo na ituboy pa ng imuhang Ginoo. Kinahanglan dawaton nimo nga si Hashem ang Creator nimo. Si Hashem naghimo sa langit ug sa yuta. Ug one day, utindog ka niya o hukman ka niya. Dapat ang kuno na sa tao. Ug usa sa mga rason ngano nga
adunay mga balatian aron nga ang tao matagan siya chance. Why? As mentioned in the book of Ezekiel 33 verse 11, wala siya kahimuot, dili siya malipay sa mga wicked nga mamatay. Sa laktol nga pagkasulti, gusto niya nga ang tao magtisyo ba? Gusto niya ang tao maghinulsol bago mo panaw. Kaya wala siya kalipay. Kung baga, dili siya mahimuot. Kung ano na may tao nga panisan, dili siya mahimuot that until maghinulsol ng tawhana. Ang iyang ipangita sa tao nga magtisyo ba siya nga ang kuno niya nga si Hashem lang ang Elohim o wala na ilahin. Nga dili magita og uban pa. Mao na mga kaigsunan ko nga kung imuhang lantaon ang Jewish mindset based on the Torah, it's quite opposite to the teaching of Christianity. Nga naman, sa Christianity, ilang gipaaway ang Creator o ang hinimo niya nga angel nga mao si Satan. Nga, dili man na sila kaaway. Si Hashem man ang Creator niya. O siya nag-work lang for Hashem. Nagapamuhat siya para lang kay Hashem. O na mga kaigsunan na naimugso ng teaching sa Antikristo. Tungod kay gi-exaggerate sa mga Christians na si Satanas na mohari sa kalibutan. Nasa dili pa na mohari ang Misaya. O mo-personify daw siya. Pinaagi na sa Antikristo. Pag-exonan ko kung imong lantahon ang Tanakh. There is no such Antikristo. Yes, of course, doon ay decreed war nga moabot nining kalibutana. Decreed war nga mao ang Gog war as mentioned in the book of Ezekiel 38 at 39. Og sa Gog war, tabangan ang Israel. And then doon ay dinihugan nga gitawag og Moshiach bin Yosef. That means anointed descendant of Yosef, which is mentioned in the book of Obadiah, chapter 1:15 o 18, I should say, Obadiah 1:18. O siya mo'y mulid sa Gog war, o si Hashem mo'y mo punish sa tanang mga nations nga nakig-away sa Israel. O mga matay silang tanan. And during this time, ang Messiah bin Yosef, Messiah son of Yosef, nga nag-lead sa Gog war, di ka bana-banaan nga mamatay, but some other sages said, he will not die because of the prayer of the righteous. Dili siya mamatay. And after that, Prophet Elijah will come, as mentioned in the book of Malachi, last verse. Behold, I will send Prophet Elijah. And the sages made a discussion with this text. What is the purpose of sending Prophet Elijah? Ipadala si Prophet Elijah for a reason. One, he will announce the true Messiah ben David, the true Messiah, son of David, from the tribe of Judah. That means, makailan na sa tinod ng Messiah kung i-anunsyo ni Propeta Elijah. And ever since si Propeta Elijah, wala pa nag-announce. O nang dagan kayo nga nag-rise up sa Israel nga nag-angkon ng mga Messiah o apil na anak si Jesus. Sa time ni Jesus, unom na sila kabuok. Nag-claim nga Messiah. But not until
na si Prophet Elijah maoy mo anunsyo, they are all fake. Puro sila piki. Because it is prophesied by Malachi that Elijah will come, and the purpose is to announce the arrival of the true Messiah, bin David, and he will anoint the Messiah with oil, olive oil, dihugan niya. Sama kang King David, nga gidihugan ni Propeta Samuel, dihugan siya, o mo-restore siya sa kingdom ni David. Ezekiel 37 verse 24. And then, muhari siya niining yuta sa Israel na adunay trono sa Jerusalem ug ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan musabit sa iyang wisdom tungod kay tudluan niya ang tibuok kalibutan sa knowledge ni Hashem nga maong Torah. So makita na ito mga kaigsunan na ang Messiah nga tinuod, he must be anointed by Prophet Elijah, o i-announce ni Prophet Elijah, o siya dihugan niya, and there is no such Antichrist. Mana makaigsunan. No, inungdanon yun nga Torah nga po ang basihan. Ay kanang New Testament hinimo ra mo na sa mga Gentile, mga tumo-tumo, mga dili tinuod, mga pagan nga mga mindsetting, tudlo og Trinity, tudlo og langit nga mao daw ang puloy-anan sa way katapusan. Makiksunan ko ang Misaya mohari pa mag pila kalibo ka tuig din kalibutan. Wala man tinsunan na mas maayo ton yung Torah kaninyong bumapil sa tong online classes. No, yung gabi og sa Paris gabi atong online classes, and karong maabot nga Domingo sa gabi opening sa Feast of Shavuot, og doon na kita panagtigom og dalata sa to ang banquet meal and fruits, og pagkalunis sa buntag alas 8 maminaw kita sa reading of the Asherit Hadivarim or Asherit Hadivarot in Hebrew, English, and Bisaya. Sa ngalan sa itong partner sa Pikas Lawak, Engineer Julius Luzon, Radios of the Station Manager, kini si Mauri Azaria Gilbert ninyo sa mga Shalom Aleichem, Believe Loud. לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.